Lilitan natin itong mangga dahil napipi na yung ating kalabasa. Pero po, napipong nanak pa eh. Isang basket na katunig. So, what is up mga katunying? Magandang hapon sa ating lahat. At kakaut lang natin sa trabaho mga katunying. At tayo bibisita dito sa ating garden dahil medyo tumila ang ulan mga katunying. At ating haharvestan yung mga talbos ng kalabasa mga katunying para ihalo natin sa noodles. Masarap-sarap ang noodles mga katunying. Sinandun na naman sa labas yung mga maliliit nating pato at update din mga katunying kung ano nang nangyari sa garden natin. So sa ngayon, dito sa garden natin ay nalanta na yung sili. Tapos buti na lang itong kalabasa mga katunying, medyo matibay-tibay siya at kakahupa nga lang ng baha. So lalabas tayo dun sa labas mga katunying, titignan natin kasi meron tayong binabalak na flood control project. Ayun, flood control project dito sa ating mini garden mga katunying para hindi na tayo bahain pa. Or bahain man mga katunying pero saglitan lang. Hindi na mababad sa tubig yung ating mga pananim. Kasi tulad ngayon mga katunying ay baha. At na-stuck yung tubig dito sa garden natin. Itong putik-putik pa sila. So, titignan ko, isosurvey ko yung pagsisimula natin ng ating flood control mga katunying kung wala na bang tubig. Kasi itong kanal natin na to ay may tubig pa. Hindi natin pwedeng hukayin yang nang may tubig mga katunying. Pahihirapan lang natin yung sarili natin. At hanggang dito, mula doon sa may bakod doon mga katunying, hanggang dito yan sa dulo dito. Lalabas dito yung tubig niya. So, nilinisan na natin ito nung nakaraan pero tinubuan na naman ng damo. Yun yung isa sa project natin. Kaya natin gustong malinisan to at malagyan ng project mga katunying para dire-diretso yung daloy ng tubig at hindi na tubuan ng damo yung ating kanal at hindi na magbara. So ngayon naman mga katunying, mag-iikot tayo dahil magtitingin tayo ng mga mangga na nahulog. At the same time mag-harvest din tayo ng kalabasa na talbos. Dahil sa ngayon talbos lang talaga yung makukuha natin sa ating mga tanim. Kasi yung talong at yung sitaw wipe out na mga katunying. At saka itong papaya natin dito wala na din. At yung pakwan wala na din. Ito yung sitaw natin, natuyo na. So wala na talaga mga katunying. Ito yung talong natin. So magpapanibago tayo ulit lahat. Kaya tamang-tama lang na hindi tayo nagtanim ng mga nakaraang buwan. Kaya sabi ko lagi mga katunying na ayoko muna magtanim. Kasi yun nga yung kinakatakutan ko. Ito nangyari na. Kung nagtanim ako noon mga katunying, malamang ngayon nanghihinayang tayo. Kaya okay na yung ganito lang muna. So kukuha lang tayo ng basket mga katunying dahil mag-harvest tayo ng mangga doon. Tapos yung kalabasa natin. Let's go! So yun mga katunying, inahin natin itong nandito sa malayo. So dalawang kasi mga katunying, dalawang parte yung ating kalabasa. Ito yung nandito sa dulo. Tapos meron doon sa may harapan sa may sili. So yun lang talaga yung ma-harvest natin. Tiyagaan muna natin. Dahil kapag okay na yung panahon, ay saka na tayo magtatanim. Masarap itong mga katunying, panghalo sa noodles. Para maging masustansya yung noodles natin. Tapos, kukuha tayo ng mga hinog na mangga. Yung mga hinog doon, kunin natin. Solid. Ang ganda oh. Yun. Diba? May ipadakon na yung ating noodles. Meron pa doon sa harap mga katunying. Ilagyan na natin dito ating mini basket. So,
Ito yung harvest natin. Pupunta tayo dun sa kabila. So ngayon naman mga katunying, ang next natin, yung mga mangga. Ito. Mangga na hinog na sa puno. Yung iba nga na ano na siya, nasubrahan na eh. Tapos, sabi nga pala nila mga katunying, hugasan daw natin para hindi masira. So mamaya hugasan natin isa-isa. Bago natin ilagay sa lagayan. Pagkatapos natin ito. Oh, no, matamis ng mangga na ito mga katunying, kahit na maliliit siya ay matatamis ng mangga na ito. Hindi kaya lang ano natin ito. Basket natin, meron pa dito sa kabila. Mas marami itong dito sa kabila mga katunying. At medyo mas malalaki sila kumpara sa dun sa kabila. Pero parehong variety lang to. Kapag hilaw ay sobrang asim, kapag hinog sobrang tamis. Hindi natin kasama si Dea dahil busy siya mga katunying. Kausap niya ang kanyang parents, kaya hindi siya nakasama sa vlog natin ngayong araw. Kailangan natin ng ekstrang lagayan. Wala, hindi kaya mga katunying. Puno na. Kulang ako ulit mga katunying na lagayan. Akin nadampot mga katunying na lagayan. So ililipat natin itong mangga dahil napipi na yung ating kalabasa. Sana magpuno natin para may ma-share tayo sa mga kasama natin. Dami talaga oh. Nandito sa kabila eh. Kasi mga nasa sobrang taas mga katunying, hirap nating abutin. Hirap natin ibigyan. Kapag may ibigyan kasi, malalaglit na sila. Argo! Kapit na nila nakapay eh. Ito naman natin yung bag. Tapos kasi may ano pa siya eh. May dagta pa. Ibigin ulit natin. Umulan. Naglalaglagan. Naglalaglagan na. Ang dami. Talagang ang dami eh. Mapupuno natin ang basket natin. Isang side pa lang to mga katunying. Basket. Ano? Yun. Ang basket. So, punta naman natin ngayon yung ating mangga na malalaki. So, check lang natin, iwanan na natin itong dala natin dito. Ano din, pahinog na din. At may mga palaglag na. Ito mga katunying, ang kinis lang, malinis ang kanyang balot. Tapos walang kabahid-bahid ng dagta.
Buksan natin. So ito siya. Green pa rin pero malambot na. Kabila. Ito malambot na din to. Malambot na to. Puno na naman to. Ito malambot na to. So ito yung mga nakuha ko sa lambot mga katunying. Hindi ko pa bubuksan. Doon na lang siya. Kasi magbubugasan natin ito. So daanan pa natin iba nating mangga. Kabilang puno naman tayo mga katunying. Dami. Ang basket. Dito. Nakasahid sa lupa yung kanyang bunga. Pero ay wala na. Kinain na ng kusip. Sayang po. Kinain na ng kusip. Ayun mga katunying, bali ito na yung nakuha natin ng mangga. So isahin na natin. Dami. Ayun. Isang basket mga katunying. Ito yung mga mamaya na natin pipilan kasi ating hugasan. Base sa payo niya mga katunying ay hugasan natin para hindi sila mabulok. Dahil nga mga katunying, yung dagta nga naman ay nakakabulok nga talaga yung mga katunying. At dahil hindi ako expert mga katunying sa pagmamangga, kaya hindi ko alam kung ano yung mga kailangan at dapat kong gawin. Kaya thank you so much po mga katunying sa pagbibigay nyo lang advice sa akin. Kasi alam niyo naman mga katunying na hindi tayo expert sa gantong larangan. So lagi nga tulad nga ng lagi kong sinasabi mga katunying na halos lahat ng ginagawa natin dito sa garden ay mga subok-subok lang. Kung halimbawa sinubukan natin ay naging okay siya, ulitin natin. Pero kapag sinubukan natin tapos sablay siya, hindi na natin uulitin. At least meron tayong natutunan. Sabi nga nila mga katunying ay huwag matatakot sumubok. Kasi at huwag matatakot magkamali kasi sabi nga nila pag hindi ka pa nagkakamali, wala ka mang nagagawa at wala kang magagawa kung wala kang gagawin. Kaya subok lang tayo ng subok mga katunying. Ang mahalaga ay may natututunan tayo sa mga bawat pagkakamali natin. Kaya bitbitin na natin to doon dahil hugasan pa natin. Tapos kukunin ko pa yung mga kalabasa dyan. Sabi kasi nila mga katunying ay hugasan natin para yung kanyang dagta ay hindi mabulok. Ay hindi siya mabulok dahil sa dagta niya. So yung mga katunying, kumuha natin ng ilaw para medyo lumiwanag ng konti. Tatanggalin lang natin yung mga dagta ng mga katunying para hindi mabulok yung ating mga mangga. So dami ba naman ito mga katunying. At then mga katunying, tapos na nating nahugasan ng ating mangga at ito na siya. Grabe, ang dami. So ayun mga katunying, ito na yung mangga natin na sobrang dami mga katunying, isang basket. Yung isang basket natin sinalin natin sa panibagong basket. Kaya ganito yung nag-itsura niya. Kaya yun mga katunying, hanggang dito na lamang muna ang ating video. Thanks so much po sa walang sawa niyo pong support sa akin na sa akin man nakakasama. Mag-ingat po palagi mga katunying and God bless po.